Paimbestigahan ng DILG ang convoy na nasita kahapon dahil sa paggamit ng EDSA busway. Ay kay PNP Chief Romel Marbil na sinasabing sakay ng convoy, may emergency meeting ang convoy patungong Camp Crame. Saksi si Joseph Moro. Naharang sa bahagi ng Ortigas ang convoy na ito dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Ang sakay daw ng sinitang convoy. Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito yung dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Ang idinahilan daw ng tauhan bago umalis kasunod ng pangakong babalik na lamang para magpatiket. Ito sa PNP to eh. Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong Pero sabi ngayon ni PNP Chief Romel Marbil, papunta ang convoy sa isang emergency meeting sa Camp Crame. Yung po meeting because there's an operation last night that the SLG will tell you kung ano po yung accomplishment last night. Nga sabi ko nga there's an emergency, there's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Pero di niya sinabi kung kasama nga ba siya sa naturang convoy. Categorical lang, General, it was your convoy. No, sir, sabi ko, wala na po kaming because ang plate number po kasi nalabas. Okay. I will not say kasi nalabas po yung plate number and you have to Opo. respect, yun lang po yung inaano natin. Kahit ng PNP ayaw sabihin kung sino ang nasa convoy. Bukod sa pagsabing senior PNP officers ang lulan nito. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, i-issuehan ka ng ticket, hindi mo kinakailangan pangalandakan sa mundo yung plate number, pangalan ng mga nahuli mo. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na ipinatawag niya si Marbil pero giit niya, I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. We have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Well, number one is the regular policy, but number two, it will be investigated as whether it is an abuse of authority or not. sa memorandum ng Department of Transportation sa MMDA, 5 pinakamatataas na opisyal lamang ng gobyerno ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Kasali rin ang on-duty na ambulansya, truck ng bumbero, sasakyan ng PNP at service vehicles na nagtatrabaho para sa EDSA Busway Project. Ganon din ang mga bus na otorisado roon ng LTFRB. Makikipag-usap uli ang PNP at DOTR para pag-usapan na baka sakali magkaroon ng leeway yung mga emergency unit na nagre-responde upang mapagbigyan ng paggamit for as long as merong mga uniform personnel. Sinusubukan din naming makuha ang pahayag ng Transportation Department. Nauna na rin sinabi ng SAIC na ang pagvideo at pagsapubliko ng operasyon ay para masigurong walang pag-abusong nagaganap. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.